Magandang araw muli sa inyong lahat, mga kasing like-minded. At ito, nagbabalik na muli tayo sa ating panibagong sharing. At yun na nga, bago ako mag-share muli sa inyo ng continuation natin tungkol sa Jesus My Autobiography, share muna ulit ako sa inyo ng notes ko. Yan. So, saan ba tayo nag-stop last time? Dito na, di ba sa prayer? Last time, di ba? So, next naman, ang ibibigay ko sa inyo dito ay about sa notes. Sabi dito sa notes na nagbigay sa akin ng aha moment na you must get your perception straightened. Kailangan mo munang madiretso yung perception mo. May tuwid mo kung paano mo bibigyan ng unawa at understanding yung mga sabi dito, straighten out before you can know anything. Bago mo malaman ang lahat ng katotohanan. Kaya sa personal na nangyari sa buhay ko talaga, I've been in a process of always na hinahanap ko kung ano yung ugat ng bawat impormasyon na pinagkukunan ko. So, ibig sabihin, tinetrain ko ng maigi yung isipan ko na mas straight, ma-align ko ang aking perception base sa kung paano ko bibigyan ng unawa, saka ko siya bibigyan ng meaning para may sa buhay ko. Yun. So, before I know anything, I am straightening or training muna ang isipan ko pagdating sa perception. Right? So dito, perception is temporary but knowledge is certain. So sabi nga 'di ba, knowledge is power. Ngunit, ang knowledge ay magkakaroon ng power kung ginamit mo. Pero dito, perception is temporary. Kung paano mo kasi inunawa o binigyan ng meaning ang isang bagay, temporary lang yan. Once na maging knowledge na talaga sa sayo, sa sarili mo na talaga, then, yun yung sigurado. Sigurado ka na sa knowledge na talaga. And dito, true perception is the basis for knowledge. But knowing is the affirmation of truth. So, pag meron kasing ikaw knowledge, yan ay dahil sa totoong kung paano mo siya nakita. Di ba yung mga bagay-bagay minsan na dalawa kayo? Pumunta kayo sa isang bagay. May nagkagulo, may nag-away, o may nadisgrasya or what. Kung paano mo siya tinignan, at kung paano yung tinignan ng isang mong kasama, ang tawag doon perception. Titignan mo kasi yung picture yung parang palabas na nangyari. Tignan mo, ibang-iba kung paano niya uunawain, kung paano niya bibigyan ng meaning yung nakita niya. Minsan sobrang taliwas, sobrang layo. As in, base sa, parang what? Parang, ba't ganun iba yung pagkakaunawa niya? Yung parang hindi mo matanggap, ba't ganun? No? Pero nakita mo yung katotohanan Kasi nga, you have true perception. Pag sinabi mo sa kanya yun, mamamali ka. Alam mo yung ipaglalaban niya talaga. May conviction ba siya? Na alam niya yun yung dapat, yun yung tama. Yan. So another example na bibigay ko dito tungkol sa true perception is the basis of knowledge but knowing is the affirmation of truth. Is ito. Nanood ako last time nung palabas na Transformers 1. It's animation siya ng story ni Optimus Prime tsaka ni Megatron. So si Megatron, ang dating pangalan niya is D16. Tapos si Optimus Prime, hindi pa Optimus Prime, nakalimutan ko yung pinakapangalan niya. But silang dalawa pala na to, nung una pa lang, ay isa silang miners. Malilit lang sila na robot. Tapos yung parang dibdib nila, parang spark. Alam niyo yung parang power nila. Kaya hindi sila makatransform nung maliliit sila. So miners lang sila. Pero may something nakakaiba kay Optimus Prime. No? Meron siyang nakikita na something na kaya niyang gawin. Isa sa mga taong doer na parang may nakikita siya. Yung parang mga siya yung taong parang rule breaker. Yun. May mga taong magagaling sa kanya, pero itong mga magagaling hindi makita yung nakikita niya. Na kaya to, makakatulong siya, ganyan. Ngayon, merong isang paligsahan na parang race doon sa palabas na yon. And then, sabi ni Optimus Prime, sa friend niya pala tong si Megatron, si Megatron. Kaibigan niya pala yan. Dalawa sila, nagsama sila close sila Ngayon, sabi ni Megatron, malabo tong ginagawa mo, dito yung mga kasari dito. Akong bahala sa mga makasakit. Yan. Tapos, ang pwede lang kasi sumali doon sa racing na yung mga nagtatransform. Nagpapalit kasi meron silang parang spark dito. Yan. Ngayon, nung pumunta kasi itong si Optimus Prime maparaan kasi. May pinuntahan silang lugar tapos nung nag-start nalaglag sila and then ginamit yung booster pack sa likod.
almost mananalo na sila dapat. Natalo lang kasi biglang napilay si Megatron. Pinilikan ni Optimus Prime para tulungan si Megatron. Kahit hindi na sila nanalo. Ayan. And then after nun, yung parang Prime pa nila, iba pang Prime nila before, hindi pa si Optimus Prime na yan, kinuha sila, and then kinongratulate, and then biglang pinalaglag sila sa pinakailalim ng lugar nila, mga tapunan. And then doon ko nakita, nandun pala si Bumblebee. Sabi ko, doon pala nakita ni Optimus Prime si Bumblebee, siya ang isang nagmamanage ng mga scrap, kung ano daw ang okay pa at maayos pa, kukunin mo, and then hayaan mo ng iba matapon. Ganyan. So, anyway, what do I really want to say in this story? Ang story kasi ganito, to make the long story short, yung story ay, nung nakita ni Optimus Prime at ni Megatron, yung totoong ginagawa ng leader nila, si Optimus Prime, nangibabaw pa rin sa kanya yung kabutihan. Yung kay Megatron, ang nakita niya, paghihinagpis, galit, inis, paghihiganti. Yun yung nangibabaw sa kanya. At napapansin nito ni Optimus Prime kay Megatron. Okay? So ngayon, dumating na sa point na kung saan nandun na sila sa conclusion, matatalo na nila yung Prime nila. Ang sabi ni Optimus Prime, huwag mong barilin, huwag mong patayin ang Prime. Dahil tapos na, clear na, maayos na. Pero ano nangyari kay Megatron? Nagalit siya, nainis siya. Pagbaril niya, ang tinamaan ay si Optimus Prime dito, nasira. Tapos malalaglag siya sa bangin. Hinawakan siya. Tinulungan siya ni Megatron. Pero alam mo sa huli anong sinabi ni Megatron? Binitawan niya. Bahala ka na. Hindi na kita tutulungan. Kasi laging naiinis si Megatron sa kabutihan na ginagawa ni Optimus Prime. Hanggang sa namulat na yung mata ni Megatron, tapos pinatay niya yung Prime na yun na ng loko. That's ego, guys. Napaka-egotistical nun. Kaya sabi ko dati, bakit tuwing may kalaban, yung talagang mabait na bida, hindi niya pinapatay yung kalaban niya? Alam mo yun, yung tipong uulit na naman, nandiyan na naman yung bida, pipigilan niya yung kalaban. Yung ganun. So, yung point pala dun is, yung mga gentong klaseng bida is mapagmahal. They're just stopping this bad, pero tinitignan niya pa rin na pareho sila. Pero silang tao na mali lang ang pagkakaunawa niya, and then binibigyan niya pa rin ng chance. Just like God. Kahit anong maling ginagawa natin, nakala natin mali, baliwala sa kanya to. Kasi the God knows eh. Alam niya eh, na nandito tayo to experience lang naman. At wala naman talagang tama at mali. Yung ganon. So ngayon, ang pinaka-moral of story dito, yun nga sinasabi ko sa inyo, yung true perception. Once naging knowledge siya, pinanghawakan mo, magiging yun ka. Kaya in every person, dalawa, kung sino man kasama mo, ikaw ngayon na nakikinig dito, hindi ko alam kung paano mong bibigyan ng perception yung sinasabi ko or unawa. Tayo yung panoorin yung palabas at tignan nyo kung aayon yung sinabi ko sa pagkakaintindi mo sa palabas na napanood mo. Doon sa Transformer 1. Hindi ito dahil sa kailangan ko siyang i-share o dapat panoorin nyo because I like it. No. Ang nakuha ko to ni sa aral na si Optimus Prime, isa pa to, meron pa siyang kasama na magaling talaga. Sabi niya, you know what? I'm better than you. But you have something. And that is your intuition. Your feeling. Parang may nakikita nga siya na something na hindi makita ng isang magaling na tao. That's the difference. Ayan. Anyway, ang next naman is tungkol sa note ulit. Entertainment industry is a purveyor of violence. So, ang entertainment talaga is tagagawa ng violence and hatred beyond anything we have ever seen. Tingnan niyo yung mga palabas, karamihan talaga puro violence. Puro patayan, may danak ng dugo, away, selos, galit, paghiganti, puro ganon. Bira ka lang makikita talaga ng palabas na okay. Kahit nga dun sa Transformer, marami pa rin hatred. Pinapakita yung hatred ni Megatron. Tapos yung iba pa, ng mga paghihiganti na nangyari, yung kasamaan, ganon. Kaya hindi masyadong nangingibabaw ang kabutihan. Kaya pag ikaw ay nanonood ng palabas, kailangan mo ng matinding perception. Na kailangan mong maging aware
at magkaroon ka ng acknowledgement, maintindihan mo at mahanap mo kung ano yung maganda doon sa pinapanood mo. Okay? So yan. Next, the portrayal of war, vengeance, and murder as entertainment are disgusting, and truly we are distressed at the feeling and the results of this war on love that you do not see. So, sa bawat palabas kasi na pinapanood natin, marami talaga more on war, puro patayan nga, di ba? Ginagamit yung patayan sa sinasabing entertainment para, oh, ang galing nito, ang lupit niya, ibang klaseng skills na ginamit niya, yung mga karate-karate, tapos may mga kutsilyo, ganito-ganito, yung mga techniques and powers, di ba? Ay disgusting para sa source. And truly, nadidistress din sila pagdating sa feeling at sa resulta ng mga war, lalo na sa mga may war on love pa, di ba? Na hindi natin nakikita. Ayan. So, yun po. Kaya po kayo nanonood at nandito tayo, nakikinig kayo, I'm highly suggested talaga na bawasan nyo ang pagnunood nito. Hindi naman agad lahat ay matatanggal nyo, pero at least mabawasan nyo siya. Ako meron pa rin, may pinapanood pa rin ako. Pero binibigyan ko siya ng discernment. Discernment, ibig sabihin yung pag-uunawa talaga, pagtitingin kung ano lang yung maganda doon. At hindi ko siya i-idol. Hindi ko siya iidoluhin. Na maging ganun din ako. Kasi pag inisip ko ng isip na parang ganun ako, you will really become what you think about. Mangyayari din sa'yo, susunod yung katawan mo, yun nga talaga mangyayari. Kahit fantasy siya, ibig sabihin, maging fantasy yung buhay mo dito, sa mundong to. Yun siya. Yan, okay? So, ang kukunin mo lang doon is yung aral. Ano yung maganda doon? Bakit ganito ganun? Magkakaroon ko lang, acknowledgement as well. Yan. Anyway, next, don'ts. Do not attack your children for their habits. Kung meron kayong anak, no? Huwag niyong atakin kung ano man ang habits nila. You bought and rented the games and you allowed the growth of the habit, so accept your part in it as responsible you are. So, ito rin, totoo to kasi nung bata pa ako, nung kakapanganak pa ng mga anak ko, mahilig na talaga ako sa games. PlayStation 3, may PS Vita pa ako, may PSP, ganyan. Hanggang nagka PS4 ako. Inisip ko talaga nun na ibibigay ko to sa anak ko. May inherit nila. Nangyari siya. It's true. Pero ngayon nababasa ko mga ganito. Nagkakagusto yung anak ko sa kakalaro-laro ng game. Nako. Kailangan kong baguhin yung way kung paano ko sila didisiplinahin muli. Kasi ibang-iba yung disiplina ko noon. So kung paano ko dinidisiplina sila ngayon. Hindi ko binibigla, but inuunti-unti ko. Nangyayari naman siya. Kailangan lang talaga ng matinding patience. So yun, pag kayo nagkanak, mas maganda madisiplina niyo siya na kung maglalaro man ng game, something creative. Something na makakatulong sa sarili. Sabihin natin, Minecraft. Nagka-craft ka, nag-create ka ng something na game na makakatulong sa creativeness ng isang tao. Like drawing na game, blocks, or solving puzzles, something like that. Yun yung makakatulong. Pero more on war, patayan, yung dumadakong dugo, barilan, hindi. Dadagdag sila sa energy ng mga negative na nangyayari sa mundong to eh. Hindi man sila aware, pero yun yung mangyayari. However, lahat ng mga bata na pupunta sa panahon na to, year na to, alam nila kung anong gagawin nila dito. Tsaka meron yan silang bit-bit na blueprint or defensive mechanism or whatever it may be para mag-strive at mabuhay ng maganda o ma-experience dito sa mundong to. So yun guys, umpisa na pa natin ang ating topic for today. Hello everyone! Once again, my name is Rudy Lacerna at nagpapasalamat muli ako sa inyo kasi nandito kayo. Pinapakinggan natin, nandito kayo para makinig muli sa ating pinabagong sharing tungkol nga sa autobiography. Diba? Autobiography ni Jesus Christ. So, ang magiging topic naman po natin ngayon ay tungkol na sa spreading a message of self-love and self-awareness. So, ito siya. Basta nga yan siya. Okay? So, ganun po ulit. Babanggitin ko, babasahin ko siya. And then, tatagalogin para maintindihan po ng lahat. Pero of course, base sa level na kaya kong ipaliwanag para maintindihan po ng iba. Okay?
So yun, spreading a message of self-love and self-awareness. I spoke to the young women who work the dock area. They were confused because I did not wish to purchase their services. Ito yung tungkol sa, nung nakaraan, di ba, binanggit ko yung tungkol sa mga hostess, yung mga babae na nag-work doon. And then, na-confuse sila kung bakit hindi bibilhin ni Jesus yung service na binibenta nila. But I was very nice to them and told them some of the things that I had learned. So, maganda ang pinakita pa rin ni Jesus Christ at saka tinuturo niya pa kung ano yung mga natutunan niya. I hope that these stories, these ideas of self-love and awareness would help them find ways to make their livings that were less dangerous and less detrimental to their health. So, yung mga teachings na itinuro ni Jesus Christ sa kanila na nagbibenta nga ng service o sabihin natin ng katawan ay nag-hope siya na makatulong, no? Lalo na sa ginagawa nila sa pang-araw-araw sa buhay, lalo na sa kanilang health. For it is a very serious business. You know, selling the body for sexual purposes. So yun, no? Kaya yun, kumbaga ituturo nga siya na hopefully makatulong nga maiba nila. Ngunit ito, there are many diseases associated with it. Marami naman talagang sakit na makukuha kasi. And there are dangerous and drunken men. At delikado din kasi yung mga nagaganon, yung mga nakakausap sila mga lalaki na lasing pa. These women put their lives on the line every night and wish to assist them in any way I could. So itong mga babaeng to ay itinataya nila ang kanilang buhay gabi-gabi. At I wish to assist them. Hinihiling, kumbaga nag-wish si Jesus Christ na makatulong man lang sana siya, maka-assist sa kanila sa kung ano man makakaya niya. But I did not purchase their services. Hindi niya binili yung binibenta nila. I had committed myself to Mary. Nalala niyo si Mary, sinabi ko Maria Magdalene, di ba? So nakakommit si Jesus kay Mary Magdalene. Many years ago, many years ago. And this journey was not one of searching for sexual freedom. Hindi naghahanap ng sexual freedom si Jesus Christ. It was one searching for spiritual understanding. Yung ginawa niya is more on spiritual understanding. It was one of adventure din siya. It was one of seeking comprehension of the human state and seeking comprehension of the spiritual adventure that every human goes on. Ibig sabihin, yung paghahanap ng pag-unawa pagdating sa estado ng isang katawan ng isang tao. At also, yung pag-unawa, no, sa sinasabing spiritual adventure. Na kung kumbaga ikaw, may spiritual adventure ka rin eh, na bawat tinatahak ng isang tao. Ayan. So, yun yung ginagawa talaga ng Jesus Christ. Kaya siya naglakbay. Hindi about sa sexual freedom. Okay? So next dito sabi, as they travel on this plane that you call Earth, of course, I had no idea what I was in for. So siyempre, di ba nga, spiritual travel, lalo na hindi natin alam kung ano talaga nangyayari sa atin dito sa mundong ito. Marami. That time, hindi ko alam kung aware kayo sa spiritual travel na ginagawa nyo ngayon dito sa mundong to. At minsan, napatanong ba kayo kung ba't kayo nandito ngayon at ba't nyo pinapanood to? Napatanong na ba kayo? Ba't mo nga ba pinapanood to? Ba't nyo nga ba nandito? Ano bang, kumbaga try mo i-ask, ba't nga ba, no? Ako nga rin, ba't nga ba sinishare sa inyo to? Ano bang reason? Sa akin lang kasi ang reason ko talaga ay maintindihan ng mga tao yung totoong story ni Jesus Christ, kung paano siya nag-umpisa, and as well as, since ako ang may kapasidad to buy this book physically, mabilis ko siyang mabibili kasi nandito ako sa Canada, gamit ko Amazon, and then naisip ko, why not i-share para sa mga taong gusto rin at willing malaman ang totoong story. Then for sure, pag naintindihan nila, kasi naniniwala ko pag naintindihan mo ang pinaka-ugat-ugatan ng pinaka-totoong story ng isang tao, and then that's the part, or that's the point na kung saan kaya mo nang baguhin yung magiging future mo. Kasi alam mo na yung root cause parang sa sakit lang. Kung alam mo ang root cause ng sakit mo, alam mo na kung paano siya solusyonan. Kung ang susolusyonan mo lang ay yung naging bunga nito, tinanggal mo, pinutol mo, pinatay mo yung bunga, tutubo ulit siya. Kasi hindi mo
pinatay o sinulusyonan yung ugat o root cause ng sakit na yon. So ganun po. There's difference pag ikaw ay nagkakasakit kapag anong focus mo? Yung remedyo lang o talagang cure? No? Two types eh. Most of the medicine, ang ginagawa lang, remedyo lang siya. Inuubo ka para lang matanggal yung cut eh. That's it. Pero yung phlegm mo nandyan, bara naman lahat. Nakastack lahat sa yung toxins mo. So kaya ka nga inuubo kasi yung katawan mo ay nagtatawag na maintenance. Nagme-maintenance siya. Kailangan niyang ilabas lahat ng mga dumi na yan pinasok mo sa katawan mo. Kailangan mong iluwa ng iluwa yung plema mo. Kung kailangan mong isuka mo kasi kailangan mo siyang ilabas. Minsan, nakikita mo yung mga bata, ay kawawa naman, grabe, suka siya ng suka, hindi siya makatulog. Kasi part of the process yun. Kailangan. Yung gagawin ng ibang tao, nag-worry, natatakot, kung anong mangyari, papinumin ng gamot, ng kung ano-ano, para mapigilan. Pero sa totoo lang, it will make it worse. In the long run. Okay, tuloy tayo. The few days that I was there, I befriended them and they me. So, nung mga ilang araw na nandun daw si Jesus Christ nga sa port na yon, naging magkaibigan sila. This was something that was normal for me. Napaka-normal na pala kay Jesus Christ na magkaroon agad ng kaibigan. No? In the sense that I did not judge people value but what they did. Yun yung pinakamaganda at hindi rin madaling gawin. Kasi hindi naman natin na-practice na every time na tayo lalabas, nahusgahan kasi agad natin kasi may ego tayo. Na-training na tayo sa ganun. Lalo na ng mga magulang. Lalo na yung kasabihan na don't trust the strangers. Diba? Kung magtiwala agad sa mga hindi mo kakilala at lalabas sa mga TV, tuturo pa sa'yo na ganito, ganyan. Yung ganon, yun alam mo yung kailangan mong maging maingat. Yeah, that's true. Pero kung totoo kang tao, whatever it may be, yung mga ganyang klaseng tao, kahit kaharap mo pa yun ang luloko, parang magigilty siya, makakaramdam siya ng guilty hanggang sa hindi niya na itutuloy. Kasi aram niya na totoo ka. So whatever it may be, kung naloko ka, okay ka pa rin, it means you're good. Ang dobleng balik na hindi maganda sa kanila. At lalong doble pa ang balik na maganda sa'yo. Ayan. Kung ba't yung nasasabi to? Naranasan ko na kasi. Anyway, I had come to this understanding through my years of study of the Torah. So kaya nakarating pala si Jesus Christ sa ganitong klaseng pag-unawa dahil sa years na pag-aaral niya sa Torah. Hindi pa Bible noon, no? Yung spiritual. Tinatawag na Torah. Yan, of religious scriptures and the downloads of information to the non-physical contact I had. At natuto din siya dahil sa mga information na tinuturo sa kanya ng mga non-physical. Yung mga downloads na nakukuha niya na information sa source. I was given the message that all beings are equal. So binigyan siya ng message na lahat ng tao talaga ay pantay-pantay. Kaya nga sabi ay lahat tayo ay equal sa mata ng Diyos. Yan. Sabi nga dito, that all beings are equal in the eyes of God. All beings are creative in the eyes of God, and all beings are equally valued in the eyes of God. So yan, no? So lahat tayo ay creative sa mata ng Diyos. Tayong lahat ay equal, at lahat tayo ay mahalaga sa mata ng Diyos. Right? So, next dito ay nilagyan ko ng big point. Tapos sinailight ko pa. I was also told that God is not a person. Para malaking secret to, ha? Atin-atin lang to. Atin-atin no? Pero naka-vlog. Yun nga. Sabi dito, I was told that God is not a person. Masulat. I was told that God is not a person. As we had been taught. Naturo sa atin ng Diyos, di ba parang may anyo. Tayong pansinin. Diba? Not a being with an ego. Ang Diyos ay walang ego that attacks and destroy, but a force that reflects everything we think. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi isang tao, wala siyang katawan, at ang Diyos ay walang ego na aatakihin ka at sisirain. Kundi, isa siyang force na nagre-reflect sa katauhan mo at sa lahat ng iniisip mo. Isa siyang puwersa.
Kaya pala sabi ko nun, bakit ang law of attraction ay walang tama at mali? Bakit ang source? Kasi iniiba-iba lang naman mga wordings para maintindihan eh. Pisa natin sa Diyos, no? Sabi, ang Diyos daw ay namamarusa. Paparusahan ka, di ba? Pag may ginawa kang mali. So pag inisip mo ng inisip nga naman yung kamali na ginagawa mo, lalong lumalaki yung kamalian mo. Ganon. Pero pag ginawa mo naman puro tama, lumalaki naman ang puro tama. And dumating na ako sa point na bakit may mga taong yumayaman sa tamang pamamaraan, pero bakit mas marami kang makikitang yumayaman sa maling pamamaraan din? At sabi ko, hanggang dumating na ako sa point na yung di ba may mga masama, may sinasabi pang underground, may sinasabi pang mga mafia and so forth. Bakit itong mga to kumikita pa ng malaki kahit nakataya ng kanilang buhay? Alam mo yun? Napanood nyo ba yung John Wick? Yung mga ganong klaseng story, yung mga mafia and so forth, na kung ano na nasa pinaka-down na talaga sila ng buhay, na parang hindi na sila pwede lumabas sa publiko kasi delikado sila. Hindi sila pwede lumabas. Kung saan hindi sila pwede magsalita. Kasi pag sinabi nilang katotohanan, sila ay mapapaganon. Kung napanood niyo yung palabas ni Tom Cruise, yung, hindi ko maalala, American Made. Ang story kasi noon, siya ay nag-deliver ng mga drugs from Mexico. Ganyan, sinasakay sa aeroplano niya, tapos itatawid niya ng ganon. Ganyan. Alam mo kung ano nangyayari? Every time, ilang beses na siya nahuli, na corner na siya lahat ng tao, mga police, abogado, everything, nakuha na siya, akto, kitang-kita. Nakaposas pa siya, nakaganon ha. Sabi niya, you know what, mamaya, makakalabas na ako dito. Sabi niya ganon. Sabi nila, tawanan sila, no, malabo yung sinasabi mo, caught in the act ka na talaga. Tapos bigla may tumawag sa isang babae. Ganon. Okay, sabi ng babae. And then, sabi niya, guys, release him. Nagulat ang lahat. Tinanggal ang posas. And then sabi niya, see, I told you. Ganon guys. Ngayon, meron pa, ang pinaka-point dito, nung tinigil na ni Tom Cruise yung mga nangyayari sa kanya, at sinisiwalat niya na ang katotohanan, hinanap siya hanggang sa pinatay siya. Ayan. So anyway, law of attraction works. Either you're doing good or either you're doing bad. It's up to you. It will always becomes you based on what you're thinking. Kasi nga sabi dito na ang God is a force that reflects everything we think. O lahat ng iniisip mo ay bibigyan niya ng puwersa. O diba? Kaya nga, you become what you think about most of the time because the God is a force that reflects in everything you think. Okay? Hindi lang pala think meron din pala everything we say and everything we do and magnifies it back into us. So, alam niyo yung panatang makabayan? No? Panatang makabayan. Hindi ko na malala lahat ng umpisa nun. Ang hindi ko lang makalimutan ay yung sa isip, sa salita at sa gawa. Yun yung imamagnify, yun yung bibigyan ng puwersa ng ating may kapal. Kung anong iniisip mo palagi, anong sinasabi mo palagi, kung anong ginagawa mo palagi, yun yung magmamagnify. Yun siya. Kaya kung hindi itong tatlo yung nagagamit mo, challenging ang mga nangyayari sa'yo. Kasi marami na ako nakitang sobrang sipag, di nag-iisip, sipag lang talaga eh. Alam niyo yan? Diba? Iba naman nakita ko, puro prayers lang din talaga eh. Puro prayers pero hindi nila ginagawa kung ano yung prayers nila. Yung iba naman puro salita lang, dadak ng dadak. Tapos sasabihin, action is stronger than words. Diba? Ang mga ganun. Kaya tatlo siya eh. Kaya talagang sinabi, triangle, tatlo lagi. Sa isip, sa salita at sa gawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tatlo rin. Diba? Ganun lagi. Laging nasa tatlo. Ano pa? Meron pang nakikita niyo yung banner ng aking YouTube channel. Nakalagay diyan, Joy, Truth, Love. Yan yung God. Kung ikaw ay nagsasabi ng totoo, magiging masaya ka,
at ikaw ay mapagmahal. Kung ikaw ay mapagmahal, makakapagsabi ka ng totoo at masaya ka. Kung ikaw din ay masaya, nagsasabi ka ng totoo at nakakaramdam ka ng pagmamahal. Umiikot sa tatlo niyan kahit saan ka pang umpisa. Pag nagsasabi ka talaga ng totoo, ibig sabihin you love something and you will be happy. Yun yung pinakamahirap ang magsabi ng totoo. That's why you're not enjoying, hindi ka masaya kasi hindi ka nagsasabi ng totoo. And also, you don't feel love because you're not saying the truth. Sometimes, may minamahal tayong tao, pero hindi tayo masaya kasi hindi tayo nagsasabi ng totoo. Right? Minsan masaya tayo, pero parang something na hindi natin maramdaman yung pagmamahal kasi hindi tayo nagsasabi ng totoo. Alam niyo, doon umiikot lagi sa tatong yan eh. So, once again, ang God is a force na nagre-reflecta sa atin at ibuboost ang ating isip, salita at gawa. Okay? Yan. This is something that I have been taught many times through my meditation, dreams, and psychic connection to the non-physical. Narinig niyo, di ba? Ilang beses sa kanya itinuro to sa pamamagitan ng kanyang pagme-meditate, sa mga panaginip ni Jesus Christ, tsaka mga psychic connection niya sa mga non-physical. Lagi-lagi pala tinuturo sa kanya to. Na kung anong mang iniisip natin, anong sinasabi mo, anong ginagawa mo is always a reflection at binubus ito lagi ng ating may kapal. Kaya totoo pala talaga, no? Kung tayo pala ay mag-iisip na tayo, nag-iisip ka, di ba? Tungkol sa pangarap mo, tapos sinasabi mo na nagpapasalamat ka na agad in advance, ibubus nyo pala yun. Na, Diyos ko maraming salamat, meron na akong sariling bahay. Diyos ko maraming salamat, bayad na lahat na aking mga utang. Ibubus niyo pala yan, na bayad na lahat na aking utang. Alam mo yun? All my bills are paid. Oh, thank you so much. Kahit hindi pa nangyayari ngayon, pero pinapasalamatan ko na in advance. Yung palang mas ibubus niya, kesa yung sana. So, ibig sabihin, sana mabayaran ko utang ko. Sana gumaling ako sa sakit ko. Sana. So, yung sana yung buboost. Gets niyo? Nakuha niyo ba siya? Yung palang pinaka-point. Tapos kung may inisip ka, may salita ka, automatic yung katawan mo parang may kailangan gawin eh. May kusang magpapakita sa iyo na parang may kailangan kang gawin. Pero ito, yung tinuturo ko sa inyo, may parang kusa lang eh. Yung parang may ginagawa si Spirit na something that you have to do. Meron siyang gagawing sistema or kalakaran dito sa mundong to. Ikot ang mundo, di ba? Bilog ang mundo. Sabi nga, bilog ang bola. So, pag may iniisip ka, may sinabi ka, nag-declare ka, tapos nagkaroon ka talaga ng conviction, yun talagang mangyari. Meron palang bibigay talagang sitwasyon sa'yo na talagang kusa kang gagawa at gagalaw ka. Minsan, magmumukha siyang negative at ang hirap at ang bigat sa sarili. Pero hindi eh. Parte pala siya ng proseso eh. Kasi kung hindi mo malagpasan yung ganung proseso, yung bigat at sakit ng sitwasyon na yon na ginawa ng spirit o ng may kapal, ibig sabihin hindi ka magiging handa para harapin kung ano hinahangad mo. So they're just doing it para tayo maging prepare. Kaya ako binabahagi din sa inyo to para kayo maging aware at maging prepare. Kahit ako sa sarili ko, mas maging prepare din ako sa sarili ko sa mga bawat bagay na hinihiling ko at hinahangad ko. Oo, dami ko talagang napagdaanan as in na challenge, as in yung mabigat, masakit, matindi, mahapdi, lahat na. So kung hindi ko naranasan yung mga yun, wala akong hindi to. Hindi ako maging handa para pumunta dito. Yan siya. Okay? Continue tayo. So for me, to sit down and talk to this woman of ill repute was normal in my value system. I was not demeaned by it. So kahit nang ipag-usap siya sa mga babaeng, ganun nga sinasabing mababa ang lipad. So okay pa rin siya, normal sa kanya, tsaka pinapahalagahan niya pa rin yung sistema. At hindi niya binibigyan ng maliit na meaning itong mga klaseng taong to. There was no judgment in my mind at all. Yun yung maganda no? Na wala talagang judgment. Not one single ounce of it. Kahit 0.00001 na panghuhusga, wala. Diba? My heart was full of compassion for this woman who were forced into this terrible way of making their living. So buong buo ng compassion ng puso si Jesucristo sa mga babaeng ito dahil sila ay napuwersa
sa gantong hindi kaya-ayang way ng pamumuhay sa buhay. I understood that they could not live it unless they were given the tools to do so. Naiintindihan niya rin na yung mga tao ito na gumagawa ng ganun ay hindi agad makaalis-alis ng ganung klaseng buhay unless hindi sila binigyan ng mga tools para gawin ito. No? And this was what I spent my few days there. Ito yung ginawa niya to spend time nung nandun pa siya sa port, talking to them about their minds, their focuses, and their conditionings. So yan, pinag-usapan yung mga tungkol sa isipan, yung tungkol sa mga pinafocus nila, at saka sa mga na-condition sa kanila. Yan. Ang ganda, no? Nagandang ba kayo sa story? Matutin, comment naman. Share nyo naman sa akin down below kung ano masasabi nyo. Dami yung silent viewer din eh. Tahimik lang. Aware na ako sino laging nanonood eh. Alam mo yung umabot minsan ng 100 views pero hindi mo alam kung sino yung nagko-comment at nakakaabot dito. Aware ako kung sino laging mga nagko-comment lang talaga at talagang nanood. Kasi yung nagko-comment eh. Malay ko pa sa iba kung talagang tinatapos nila umabot sila dito. Hindi ko alam eh. Kung nakaabot ka dito, comment naman. Sabi mo lang, yes. Yes sir. At ganun lang. Thank you sir. Hanggat ganun lang. No. Anyway, it doesn't matter. Comment, okay lang, akin lang yan. And just, para maiba lang ba? Patawa din. Yan. So next, the patriarchal structure at that time was very powerful. And this woman had very little influence. So there were limits to what they could do. So, patriarchal, yung parang, yung hierarchy na rin yan eh. Patriarchal, mga lalaki kasi yan. Yung parang namumuno. Yung mga saktura kasi ng ganon at napaka-pangapangyarihan kasi kaya yung mga babae ay konti lang influence nila. At limitado ang kaya nilang gawin. But teaching them that inner creative source was their mind. Their thoughts and their ideas gave them some power. So, ganoon pala yun. Pag ituturo natin sa iba at sa ating sarili na ang creative source natin, o creative, no? Creative, how to create in this world is sa isipan natin. Yung thoughts. Ano ba pinagkaiba ng mind tsaka thought? Diba? Thought, kumabas, mind na isip. Minsan dyan ako nalilito eh, pero parang similar na magkaiba. Anyway, kung naman naisip mo, mga iniisip mo, yung ideas na pumapasok sa iyo, yan yung power. Okay? As much as anyone has power in this world, at lahat tayo ay meron talaga nito. O kung ano nakikita mo sa iba, kung bakit parang sila ay may power, ibig sabihin meron ka rin talaga nun. You have the power to transform your world by what you focus on. Diba? Kaya talaga nating baguhin ang ating mundo kung saan ka nakafocus. No, kung base sa pamamagitan ng iyong mga iniisip, sa mga naiisip mo at mga ideas na pumapasok din sa isipan mo. Yeah. So this is what I did as my service to those women. Yeah. When my friend arrived a few days later, he was full of jokes and fun. For my new friends whooped and hollered as I walked past them in the evening hours. So, dumating na yung friend niya a few days later at parang maraming mga jokes, mga yan. I assumed that I was a patron, but that was not the case. Mary was dear to my heart at that time, and I was faithful to her. So, isa sa mga kasama. Siyempre alam naman yung mga nagbabarko. Aminin natin sa hindi, maraming mga nagbabarko na hanggang ngayon, marami pa rin babae na umakyat sa kanilang barko. But it's a business. Hindi, simula noong pa lang pala talaga talamak na to. So, naging kasama si Jesus Christ sa mga ganong part. Pero sabi niya nga, siya ay sobrang committed kay Mary. I was faithful to her. I was faithful to her for many reasons. So, marami siyang rason kung bakit napaka-faithful niya kay Mary. Number 1, I love her heart, body, mind, and soul. Okay? Yun yung commitment niya. Kaya siya faithful dahil sa puso, katawan, isipan, at soul. Okay? Next, she trusted me. Nagtitiwala siya.
And I wish to look her in her eye when I returned home and know that I had not betrayed the trust. Pinakamahirap kami, no? Hindi siya madali actually. Nagawin mo yung ganun, lalo't punong-puno tayo, lumaki na tayo sa mga palabas noon na mga napapanood noon na mga bold o kung ano-ano, mga hentai or what, mga nabasa mo o kung ano-ano. Hindi, kaya nga sinasabing makasalanan yung mata mo. Tapos may mga tao pa nagsasabi na whatever it may happen, wag na wag kang aamin. May kinakasal na gano'n, narinig ko eh. Kinakasal siya, tapos may isang tatay, sinabi niya sa anak niya, "Anak, kahit anong mangyari, pag nahuli ka, never ever aamin." Tama ba namang sabihin niya? Alam ko it's like a joke, but actually it's true. Ganon. Marami, lalo't pag lumaki ka sa family na mga babaero, yung nasa dugo natin yan. Mga ganun eh. No? At tignan mo nga naman yung teachings. So anyway, hindi huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat at ito na nga yung nagiging way natin para tayo mas matuto pa. Di ba? Okay? I could honestly, with all my existence, tell her the truth with an open expression. Of course, I knew on some level that my destiny lay with her, and I did not wish to change that. I wanted to go home, I wanted to create a life with her, and I wanted to be with her in her existence. So yun, gusto niya, Jesus Christ na pagka-uwi ay makapagsabi siya ng totoo talaga na lahat na nangyayari sa kanya. At masabi niya yung totoo with open expression. At in some level, yung destiny niya ay mapapunta siya sa kanya, mapapunta siya doon kay Mary at hindi niya hinihiling na may bayon. Gusto niya umuwi ng bahay, hinahangad niya na makakuha ng buhay with Mary. At gusto niya na siya ay nasa piling ni Mary. Okay? I knew that I could not tripes around the world with her. O sabihin natin, alam ni Jesus Christ na hindi niya makakasama si Mary sa buong mundo. O kung saan man pumunta sa mundong to. But I knew that I had to go on this journey. Pero alam ni Jesus na kailangan niyang pumunta sa journey na ito. I knew that I had to have my own experience as an individual, as a man. I was rite of passage, if you will. So, yun nga. Alam niya na kailangan niya talagang pumunta doon o maglakbay para sa kanyang sariling experience as bilang individual na isang lalaki. Individual man. Dahil nasa parang right, nasa tamang passage siya. Many cultures go through this. Maraming mga cultures din pala na dumadaan sa ganitong way. Ours was no different. So hindi lang pala talaga si Jesus lang nakaranas nito. Marami na rin for sure. But I choose an extreme form. Mas pinili niya nga lang yung pinaka-extreme na way. Yung form, yung kung paano gagawin. My mother had also been quite upset with me. Pati yung nanay niya, siyempre upset, parang nagalit or nainis na rin sa kanya. But she was used to me going off on my own. Pero kahit ganun man, sanay na rin naman yung nanay niya na, alam mo yung lagi na lang nawawala, kung saan nagpupunta. Yan, si Jesus. Kaya, ganun yung nanay niya. Medyo na-upset, pero okay, tanggap naman kasi dati palang ganun na siya. She had emotionally parted from me many years before because of my wandering and unconventional ways. Kasi gala nga, mahilig siyang mag-wander sa mga nature before at mga, yung hindi convention na mga ways, yung medyo inconvenient way yung ginagawa niya. So she was less concerned. However, ito yung pinakamaganda. 100% ako dito. Well, I could say, kung hindi mo pagmahal ang isang nanay, hindi siya ganito. Pero pag sobrang mapagmahal ang nanay, kahit anong sama nang lumalabas sa bunganga niyan, ito pa rin siya. However, a mother is always concerned for her child. And she was no different. Yan. Ang nanay ay talagang will always concerned sa anak. Kasi anak niya to. Nangyari na rin sa akin yan. Kaya ako nasasabi yung mga ganito. Kasi talagang naranasan ko eh. Sa nanay ko. Sa pag-aaway ng nanay ko at ate ko. Naranasan ko. Kahit ako, nag-aaway din kami ni mama.
Kahit anong gawin mo, kahit balik-balik na rin pa natin, kahit 6 years old pa lang ako, wala na ako sa nanay ko eh, naghiwalay kami. Kahit pinagsasabihan ako ng mga tito-tita ko or mga kamag-anak ko na wala na yung nanay mo, patay na yun, wala na yung pakialam sa'yo. Tapos sasabihin pa sa akin na, oh, anong gagawin mo pag kasama mo si lola mo, naglalakad kayo sa labas tapos biglang hilahin ka ng mama mo? Kanino ka sasama? Yung mga ganon, siyempre bata ka, sasabihin ko siyempre kay lola. Ganon. Walang hiya kasi yung nanay mo kasi gento siya. Kahit anong gawin, balik-balik rin pa natin kahit anong gawin ng isang anak. Kasi lumabas ka sa kanya, nakakunat ka talaga sa kanya. O kahit sabihin natin siguro kahit pati nga masasamang nanay eh. They will always be concerned sa anak nila. Okay? Kaya kung marunong tayo magpatawad sa ating mga magulang, lalo sa ating nanay, kahit ano pa man sila, ano man ginawa nila, hindi madali sa akin pero nagawa ko yan. Ang hirap, no? Ang hirap talaga kasi matagal kong di nakita nanay ko. Pero nagawa ko siyang patawarin, pati sa tatay ko, ganun din. Kaya kinausap ko kasi yan sila eh. Pag kinakausap ko si mama, ang lagi niya makikita mali si papa. Pag si papa naman kinausap ko, ang laging sasabihin ni papa mali si mama. O ang tanong, sino ang tama sa dalawa? Wala. Walang tama at walang mali. Basta nakita ni mama tamang ginawa niya kasi may reason siya. Si papa naman para sa kanya tamang ginawa niya kasi may reason siya. May tamang ginawa si mama na hindi niya nakita na mukhang mali para sa kay papa. Si papa naman meron siyang ginawa na tama para sa kanya na mukhang mali, nakikita niyang mali na ginagawa ni mama. Kung nakikita mo yung both sides, yung sinasabing yin and yang, yung white and black, at nasa gitna ka, naintindihan mo to, at you give them love, yun yung release. Wala kang papanigan kung mas mangingibabaw sa yung pagmamahal na sinasabi. It doesn't matter kung ano man ang ginawa ni mama noon, ano man siya. Kahit anong sinabi sa akin ng side ng pamilya ko, ng nanay mo ganito, ganyan, walang pakailam, na nagrilyo, mahilig mag-alak, ganun, and so forth. Si papa dito mahilig mag-alak dati, hindi doon siya babae, and so forth, ganyan. Pero yung mga kuya niya, mga iba niyang mga kuya, grabe sa babae, ganito, ganun. Ang daming story, iba-iba. Pero ganun pa man, wala akong titignan both of them. Mas mangingibabaw sa akin ay pagmamahal. Hindi na importante sa akin kung anong pangit o sama na sasabihin ng isa o dito. Ganyan. Minsan dati nung pag pinagsasabihan ako ni mama, sasabihin niya, nakikita ko talagang ama mo sa'yo eh. Yung mga ganun pa dati. Natatawa ako na pag naisip ko yun. Nakikita niya sa akin na ako daw si papa kung paano magsalita. Kaya siya naiinis. Yung gano'n. Si papa naman gano'n din, parang mukha mo si mama mo. Yung binabalin sa akin yung mga sarili nilang pagkakamali. yun. Pero gano'n pa man. It's a learning process dahil sa nangyaring yun natuto ko sa sarili ko. Na totoo pala talaga na ang tao will never ever criticize themselves. And there's only like 1% ng mga tao ang magti-take ng full responsibility sa lahat ng mga kasalanan na ginawa nila. Alam niyo ba kung bakit? Dahil kukunti lang ang tao ang willing na i-criticize ang sarili. Kasi pag kinikriticize mo ang sarili mo, masakit. Yun ang katotohanan. So yun guys, maraming salamat. See you on the next vlog. Hilaga, timog, silangan at kanluran. Saan nga ba makikita yung sagot sa katanungan? May suntok ba yung tugtugan? Natumbok ba yung bumbunan? May tuldok na yung